Kung may isang pagkaing laging simot sarap, walang dudang isda yan. Mapaprito, inihaw o sinabawan, laban yan. Pero wait, wala mo na itatapon dahil pati ang tinik at kaliskis ng isda, pwede pa rin daw papakin? Pagkatapos ng maghapong pagtitinda, Da, meron ka pa diyang pinag-bonelessan, yung mga tinik ng bangus? Meron. Pengi, akin na lang. Wow, dami. Thank you. ginagalugad naman ni Princess ang palengke para manghingi ng tinik ng bangus. Pero di raw yan pasalubong sa mga aso't pusa. Sa tinik ng bangus kasi may nasisimot pang laman na pwedeng gawing lumpia. Akala ko yung tinik, tinatapon lang, pero pwede pa pala siyang simutin. Tapos, sa pagtsatsaga mo, makakabuo ka pa ng isang ulam. Parang kakayurin lang natin siya, ganyan. Kakayurin nyo lang yung mga laman para humiwalay siya sa tinik ng bangus. Itong bandang palikpik ng bangus, ito yung part na maraming makukuhang laman. Tiyagaan nga lang daw ang paninimot ng laman sa tinik ng bangus. Ang nasimot na laman sa tinik, sasahugan ng gulay at titimplahan ng mga pampalasa saka igigisa. Ibabalot sa lumpia wrapper at ipiprito hanggang lumutong. Pwede nang sisirin ang sarap ng lumpiang bangus. Kapag nasimot na ang laman sa tinik, hihimay-himayin naman ang kaliskis. Sige. Pwede raw gawing chips ang kaliskis ng isdang apahap. Malalaki ang kaliskis ng isdang ito. Matapon na lang dapat to eh. Kaliskis lang naman to eh. Pwede pa pala. Oh, crunchy. Pwede kaya talagang kainin yan. Yan ang aalamin natin. Yup. Ang mga nahimay na kaliskis ng apahap, ibibilad muna ng 1 hanggang 2 araw para matuyo. Saka babalutin ng breading mix at itlog para mas lumutong at saka iprito. So gusto ko siya imagine na danggit. Uy, para siyang baby busit. Ang crispy kaliskis, panalo kaya sa panlasa at sikmura? Parang babara sa lalamunan eh. Kasi hindi kayang durugin yung hindi mapipino ng ngipin. Para kang kumain ng shell ng itlog. Kasi hindi siya kayang durugin din talaga ng pinong-pino ng ngipin natin, no? Kaliskis, hindi talaga siya nagagamit pa para kainin. Imagine mo na lang, ito yung mga ginagamit nilang pananggal lang dun sa kanilang pakikibaka dun sa ilalim ng tubig, di ba? So, talagang madumi siya. So, talagang intention niya ay tanggalin to. At mahirap din naman kainin yon dahil sumasabit dyan sa lalamunan natin. Ang pagiging madiskarte sa pagkain ng mga Pinoy, may pinaghuhugutan daw. Actually, ang mga Filipino, madiskarte talaga sila patatik sa pagkain. Naniniwala sila sa idea ng nose to tail consumption. Kumbaga, walang tapon. Ang bayanihan sa pagluluto, buhay na buhay pa rin kahit patansya-tansya lang. Huling-huli pa rin ang lasa. Tanta-tanta lang yan, hindi na kailangan takal-takal. At bago itapon ng tira-tira, siguradong mahahanap pa ang bagong sarap.